Praise God. Praise the Lord. Parang yung iba, parang ang hirap maging masaya pag walang pera. Ang hirap maging masaya pag walang bago. Ang hirap maging masaya pag walang boyfriend o girlfriend. Ang hirap maging masaya, mga kapatid. Pero, pwede po maging masaya. Amen? Pwede po, kasi kasama natin si Lord na siyang tanging dahilan kung bakit po may Pasko, mga kapatid sa Lord. It's the only reason. Kung hindi tayo sasaya ngayong Pasko, tanggapin natin si Jesus. At sigurado, yung joy makukumpleto. Amen po ba? Praise God. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ngiti naman dyan natin. Ngiti kuya. Praise God. Purihin ang Panginoon. So ang ating pag-usapan, mga kapatid sa Lord, ay very familiar verse. At ito ang nakikita na natin madalas. At ito ang Emmanuel, God with us. Ayan. Emmanuel, God with us. Doro, lagi niyo po yung narinig, lagi niyo nababasa, at marahil na ilan sa inyo ay napaka-familiar na po yung mga salita niya. Pero yan po ang gusto kong i-share sa inyo, mga kapatid sa Panginoon. At kung dumating po yung ating pong Christmas party, Christmas celebration, Christmas fellowship, Christmas Thanksgiving, at ang tawag natin dyan, mga kapatid sa Panginoon, sana po mag-sentro tayo sa salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, mga kapatid, 700 years, mga kapatid, ay mayroon pong nagsalita na ang Panginoong Jesus ay ipapanganak. 700 years ang pagitan bago ipinanganak ang Panginoong Jesus. At walang ibang nagbulat niya kundi ang prophet Isaiah. Si propeta Isaiah po, mga kapatid. Sa 7:14, sa Isaiah chapter 7 verse 14, tingnan niyo po yung kanyang sinabi. Okay? Isipin po ninyo sinabi niya ito, 700 years, okay, before Christ was born. Tagal, no? Mga kapatid sa Panginoon. Yung centennial ba ay 1,000? Tama ba? Centennial 1,000? Okay, tama ba? Ang centennial ba ay 1,000? 100? 100? O ito, pito. Pito yan, pito. Okay? 700 years. Sabi diyan sa Isaiah chapter 7 verse 14, therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Grabe, no? Si Prophet Isaiah nakita niya yan at kaya ay kanyang inihula. Mag-pray muna tayo. Salamat Panginoon sa oras na ito. Dalangin namin na habang kami nagbubuli sa inyong salita, mag-iwan ito ng isang mensahe sa aming puso na siya ang amin pong magiging kalakasan as we celebrate the season. We pray, Lord, na hayaan mo na sa aming puso, sa aming isipan, ay aming pong makita ang tunay na dahilan, Panginoon, kung bakit ka naparito sa mundo nito. Salamat po, Ama. Samahan mo po kami sa oras nito. Ikaw ang siyang patuloy na maparangalan. Ikaw ang patuloy na may bukas sa aming mga buhay. Salamat sa privilege, Lord, na muling makatungtong sa damang banal. Salamat. Maraming salamat, Panginoon. Bagamat hindi kami karapat-dapat, lagi mo kami binibigyan, Panginoon, ng pagkakataon. Hallelujah. Na makatungkong sa damang kabanal-banalan. Salamat, Ama. At ngayon, maluwalhati ka, linis yung mga aming puso't isipan at gawin mo kami karapat-dapat sa pagsasalo-salo sa inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan natin ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Okay. So, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Yan po yung pinasa natin sa Prophet Isaiah. Alam niyo po ba, mga kapatid, may mga effort sometimes, mga kapatid, na yung Old at saka yung New Testament po ay pinag-iiwalay. Hindi dapat daw sila magkasama. Kaya meron pong mga pagkakataon na pag naglilimbang sila ng Bible, New Testament lang. Pero wala pa akong nakita na Old Testament lang. Okay, di ba? Kahit sa mga Bibles natin dyan, kung wala pa kayong mga Bible, mga kapatid, meron dyan mga New Testament.
Ang dami niyan. Mga kapatid sa Lord, mga bagong tipan. Meron din old and new. Pag pinagsasama po yun, mga kapatid, medyo mabigat kasi 66 books yun eh. Isang library na siya, mga kapatid. Kaya pinaghihiwalay nila. So, New Testament lang, kaya yung iba, nakalagay lang sa bulsa, ano lang, ang iksi lang nun, mga kapatid. Madalas ganon. So, parang sinasabi nila, okay na ito, okay na sa akin ang bagong tipan. Kaya pag meron kang hawak na bagong tipan, pakiramdam mo, may hawak ka ng Bible. Pero hindi po yung Bible, yun po ay bagong tipan. Kasi ang Bible ay binubuo ng 66 na libro. Okay? 66 books. Pag New Testament na ang hawak mo, bahagi lang yun ng Biblia. Kalahati, mga kapatid sa Panginoon. So, actually, mga kapatid, ang Old Testament predicts the New Testament. Yung Old Testament ang nagsasabi kung ano ang mangyayari, mga kapatid. While the New Testament fulfills the Old. Yung mga mababasa niyo po sa New Testament ay katuparan ng mga inula sa lumang tipan. Okay po? Magawa ninyo, mga kapatid sa Lord. So, parang ganito lang. Yung Old Testament, sinasabi niya yung mangyayari sa hinaharap, at yung New Testament, yung Matthew hanggang sa Revelation, sila naman ang nagsasabi na ito yung sinabi sa Old Testament. Nakuha niyo? Nasanda niyo, mga kapatid sa Lord? Ganun yun. Kaya hindi pa pwede pong paghiwalayin. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Kasi, pag New Testament na ang babasahin mo, isipin mo sa, ano to? Bakit to? Ganito? Bakit sinabi ito? Hindi na naman pwedeng Old Testament lang kasi ano ba ito? Totoo ba ito? Mangyayari ba ito? Kaya dapat magkasama sila, mga kapatid. Hindi pwedeng paghiwalayin. Amen? Sa Old Testament po, binigyan ng Diyos ang mga propeta, yung mga propeta po na nasumulat, mga kapatid, upang makita nila kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Binigyan sila ng kakayahan ng Diyos na makita, binigyan sila ng abilidad ng Diyos na makita kung ano yung mangyayari in the future. While in the New Testament po, sa New Testament, mga kapatid sa Panginoon ay binigyan naman ng insights ng Diyos, yung mga apostol, mga kapatid, na maidugtong yung mga pangyayari, mga kapatid, mula sa mga naunang sinabi ng mga propeta. Ayan. Medyo, sundan niyo ako kasi magdidig tayo sa salita ng Panginoon para hindi lang kayo basta-basta nagbabasa ng Bible. At least, baka mamaya ang inyong resolution sa next year, sisikapin kong mabasa ang Bible from Genesis to Revelation. Sino pong, by the way, sino na po nakabasa ng Bible from Genesis to Revelation? Asa ka kayo? Wala pa. Okay. So, sana, maging goal niya yan, bago man na tayo lumabo ang mga mata, o kaya bago man lang tayo kunin ni Lord, at least nabasa natin yung Bible. Diba? Lagi kong sinasabi sa inyo, baka mamaya, pagdating sa langit, mamiging isang propeta, tanongin kayo, Chief, nabasa mo ba yung aking libro? O, sinabi ni Hosea, ano kayo sasagot mo? Pasensya na, sa New Testament lang ako nagbabasa. Mahirap yan. Mahirap yung gano'n, di ba? So, kailangan mga kapatid ay mabasa man lang natin. At least once in our lifetime, masabi natin na nabasa ko ba ito. Mahalaga po yan, mga kapatid, sana gawin natin goal yan. So, tingnan niyo po, no? Galing, di ba? Yung nangyayari ngayon, ulitin ko, ay inihula na noon pa. Inihula na noon pa. Grabe, no? Mga kapatid. Kaya po yan, Isaiah chapter 7, verse 14, mga kapatid, ang fulfillment po niyan, makikita natin sa New Testament sa book ng Matthew. At bago natin tignan yung book ng Matthew, pag-pray mo na tayo. Lord, buksan mo kaming pangunawa. Hindi namin kaya intindihin ito sa aming sarili. We need the Holy Spirit, Lord, para may light ng aming mind. Ihanda ang aming puso, Panginoon, para lalo kaming magtiwala sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Ito po kami dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So let's read sa fulfillment sa Matthew chapter 1, verse 20 hanggang 23. Tignan natin ang fulfillment ng Isaiah chapter 7, verse 14.
But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, salita ang Panginoon kay Joseph, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Well, hindi galing sa iyo, galing sa Espiritu Santo yung ipapanganak ni Mary. Then, verse 21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Yun yung magiging misyon ng ating Panginoon Jesus. Kaya, Jesus siya. Mga kapatid, yun ang pangalan niya. Pero tignan niyo po yung verse 22. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Sino yung prophet na tinutukoy dyan? Si Prophet Isaiah. Ang sabi kasi, the verse 23, mga kapatid, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. That's the title, mga kapatid. Title po yan ng Panginoon Jesus, Emmanuel. At si Mateo, ibinigay niya yung paliwanag. Sa Isaiah, basta sabi, manganganak ang isang virgin ng isang lalaki, pangalan niya Emmanuel. Pero kay Matthew, binigyan niya. Parang hindi na tayo nag-iisip. Ano bang ibig sabihin ng word? Okay? Parang hindi na tayo nag-iisip. Si Matthew, binigyan niya na po ang ibig sabihin ng Emmanuel. God with us. Yung ibang mga parents po, pinapangalan nila yun sa kanilang anak. Pero hindi ko na alam kung aware sila dun sa meaning ng Emmanuel. Okay? Kasi ang Emmanuel, ang ibig sabihin niya, God with us. Okay? God with us. Parang, okay, pangalan ko sa iyo, Emmanuel. Kasi ang Diyos ay nasa sa atin. Ganun yan. Kaya medyo ingat po dyan, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin ng Emmanuel. God with us. Kaya ang alagaan po ninyo yung mga pangalan ng Emmanuel, kung may mga kilala kayo, may mga anak kayo ganyan, ingatan po ninyo na sana po maging maayos ang kanyang buhay. Emmanuel, kasi ang ibig sabihin niya, God with us. Well, in addition to Prophet Isaiah, mga kapatid, meron pa isang nag-predict ulit, mga kapatid, sa Panginoon, na Jesus was born. 500 years naman ito. Kasi si Isaiah ay 700, si Prophet Micah. Okay, Micah is lalaki. Sa atin, Micah is babae. Si Micah. Okay? Pero sa Bible, si Micah po ay isang lalaki. Okay? Hindi siya Michael, kundi Micah talaga. Sa name of a man. Okay? The prophet Micah naman, 500 years before Jesus was born. 500 po si prophet Micah. Nagmula siya. Kung si Isaiah ay nag-predict na may isang birhen na manganganak, si Micah naman, nag-predict siya kung saan ipapanganak ang Panginoong Jesus. Tingnan natin sa Micah chapter 5, verse 2. Okay, sa Micah chapter 5, verse 2. Ang sabi dyan sa Micah verse 2, sabi ni Prophet Micah, but you, Bethlehem Ephratah, ang sabi niya, though you are small among the clans of Judah, okay, sabi dito, out of you will come for me one who will be ruler over Israel. Mag-ipapanganak na isang ruler, mangunguna, hari, magiging hari sa Israel. Ang sabi ni Prophet Micah. So, ang sabi dito, whose origins are from of old, from ancient times. Grabe yung sinabi ni Micah, kung unawain po ninyo, yung ipapanganak na yan, na batang yan, mga kapatid, sa Bethlehem, ay hindi isang normal na tao. Kasi magiging ruler siya, at yung kanyang pagiging hari, ang sabi ko dyan, kung unawain ninyo, ang origin niya is from old, from ancient times. Mula pa nung unang panahon, yun ang ibig sabihin. Mga kapatid, yung ipapanganak na ito sa Israel na mangunguna sa Israel, na magiging hari sa Israel, ay ang pinagmulan niya ay yung unang panahon pa. Grabe mo. Unawain mo mga kapatid, ang hirap yata, meron kang ipapanganak na king, tapos itong king na ito ay
Hindi ka pa nabubuhay, nandun na siya. Naman niya, wala pa yung nanay, ruler na siya. Hindi pa nabubuhay yung nanay, nandun na siya. Yan yung sinasabi ni Prophet Micah. Naman niyo po? Hello, nabubuhay. Tulog pa ba? Tulog pa ang ating mga isipan pa? Okay, so tingnan niyo po yan ha. Grabe yung sinabi ni Prophet Micah na yan. Mga kapatid, from ancient times, matagal na siya na nag-ahari. Grabe, mga kapatid sa Panginoon. So, hindi siya basta normal na tao, mga kapatid sa Panginoon. Kailan na-fulfill yung hinulat ni Prophet Micah kung saan ipapakanap ang Panginoon Jesus. Balik ulit sa Matthew, sa New Testament ulit. Matthew chapter 2, verse 1 up to verse 6. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, yun, tumama na agad. During the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and had come to worship him." Wow. When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. Sabi ng verse 5, in Bethlehem, Judea. Kahit yung mga pagpas doon sa karya ni Herodes, alam nila yan. In Bethlehem in Judea, they replied, for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people, Israel. Grabe, no? Okay? Kinukwento ko lang ha, kasi alam niyo itong kwento, mga kapatid, gusto ko lang laliman natin ang konti natin sa pangyayari ng Pasko, mga kapatid. So, hindi sila pumunta doon, yung mga Magi, mga kapatid, para lang bumati ng Happy Birthday, Jesus. Hindi lang gano'n, mga kapatid, yung yes, magkikaya-celebrate kami, makiki-birthday party kami kay Jesus. Kaya pumunta kami doon sa Jerusalem. Hindi gano'n. Yung mga Magi, mga kapatid, malino yung purpose nila kung bakit sila pupunta kay Jesus. Hindi lang para bumati, hindi lang para magbigay ng regalo, ng birthday gift kay Jesus, mga kapatid, kundi ang sabi doon, pumunta sila para mag-worship. Pumunta sila para mag-worship. Sino to? Nag-birthday lang, tapos pupuntahan mo para mag-worship. Bakit siya yan? Mga matatalinong tao, mga busy tao. Hindi yan mga tambay na mga tao, mga prominenteng mga tao, mga taong kinikilala sa lipunan. Pero, nung mabalitaan nila ang Panginoon Jesus na ipinanganak, malinaw sa kanila na kailangan nilang magbigay ng oras. At pag nakarating sila doon, hindi lang sila magbibigay ng regalo, sila'y kailangan sumamba sa hari ng mga tao. Amen po. Naintindihan niyo? Kaya every Christmas po, binubuhay ko lagi yan. Mga kapatid sa Panginoon, grabe po ito mga tao ito. Mga kapatid sa Panginoon. Naroon sila, pumunta sila kay Jesus, pag-isipin, happy birthday Jesus, hindi gano'n. Ano handa ko, Jesus, hindi gano'n. Ano ka, pagsasaluhan natin, hindi gano'n. Hindi gano'n, mga kapatid. So, dumating sila just to worship Jesus. So, another prophet, mga kapatid, kung si Isaiah, nag-prophesy siya na may isang birthday ipapanganak. Si Prophet Micah, nag-prophesy siya, mga kapatid, kung saan ipapanganak. Another prophet, this is Hosea. Mga kapatid, si Hosea naman, mga 400 years po nung siya ay nag-prophesy, mga kapatid. Nag-predict din siya, mga kapatid. Grabe po yung mga prophet, no? Si Isaiah, si Micah, si Hosea. Ang tagal na mga taon, 700, 500, 400 years. Grabe. Doon kayo po ba ay bago ipanganak, may nag-predict na kayo po ipapanganak? Meron ba? Pero nagsabi na may ipapanganak na isang gandang babae.
sa Santa Cruz. May nag-predict pa ganyan. May papanganak na isang malusog na bata sa bayan ng Pagsanan, sa barangay ng Kabangbanan. May nag-predict pa ganyan. Hello? Pero ba? May nag-predict? Ha? Palagay ko, may nag-predict din eh. Nung taon, sabi ko lang, sa taong 1962, may papanganak na isang cute na bata sa ospital ng Quezon City. April 2, lalabas yun. Palagay ko, may nag-predict ng ganun eh. At totoo, may pinanganak talaga ang cute na bata ng time na yun. Diba? Ako yun. At ibang pangalan mo sa kanya ay Orville. Very unique name. Well, mga kapatid sa Lord, grabe no? May mga prediction talaga. Yung ipinanganak si Jesus, hindi siya basta ipinanganak ng walang nagsabi ng bastang, pinanganak ka na pala ako. Nandito ka na pala sa mundo. Diba? Walang ganon. Lahat tayo ganon. Mga kapatid sa Panginoon. Pero iba si Jesus. Ang sabi pa sa Hosea, chapter 11, verse 1. Tingnan natin itong pangatlong propeta nito na nagsabi. Ang sabi niya, Hosea chapter 11, verse 1, and out of Egypt, I called my son. Out of Egypt, I called my son. O papirat yung sa Hosea, baka naninigaw si Prophet Hosea. Kasi tingnan niyo po si Mary at saka si Joseph, nakatira sila sa Nazareth. Para maintindihan natin yung kwento po. Si Joseph at saka si Mary, doon sila nakatira sa Nazareth. Kaya nga, doon lumaki si Jesus. Kaya ang tawag ni Jesus ay Nazareno. Kasi doon siya lumaki sa Nazareth. Okay? Kung familiar kayo sa mga salita niya, Nazareno, mga kapatid. Ngayon, ito ngayon ang problema, mga kapatid. Nung nagpuntis na po si Mary, mga kapatid, kailangan nilang pumunta sa Bethlehem. Kailangan nilang pumunta sa Bethlehem, sa Jerusalem, para doon ipanganak si Jesus. Sundan natin ulit yung sinabi ni Hosea na yan sa account ni Matthew. Chapter 2, verse 30 to 16. Totoo ba yung sinabi ni Hosea na yan? Na anong connection ng Egypt kay Jesus? Okay, Matthew 2, 13 to 16. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up! Ang sabi niya, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Lumabas yung Egypt. Di ba? Nakita rin ni Prophet Hosea yun. Grabe na ang mag-iingat yung pamilya nito. Itong Sus Mariosep. Tama ba? Si Jesus si Maria at si Jose. Mga kapatid, nakita ni Hosea na itong pamilya nito ay pupunta ng Egypt, tatakas papuntang Egypt. Okay? So yan ang sabi ni Hosea. At nangyari, sabi ng Lord, take the child and his mother, escape to Egypt, stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. So he got up, took the child and his mother during the night, and left for Egypt. Grabe, no? Where he stayed until the death of Herod. Sige nyo, 400 years, nakita pa ni Prophet Hosea yun. And so was fulfilled what the Lord had said to the prophet, and was si Prophet Hosea, out of Egypt I called my son. When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Grabe, mga kapatid. Isipin po ninyo ito, mga kapatid. From Nazareth, pumunta ng Bethlehem sa Jerusalem para doon manganak si Mary. Tapos, pumunta sila ng Ehipto para tumakas. Okay? Para tumakas. Then, nung mamatay na si Herod, bumalik ulit sila sa Israel at doon na namatay po yung hari na si Herod na gustong pumatay kay Jesus. Ganyan po yung kwento niyan, mga kapatid sa Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid, pinagplanuhan, nagbalak ang haring Herod na patayin si Jesus
Pero, mga kapatid, hindi nangyari yung kanyang balak, kundi yung balak ng Diyos ang nanaig. Alam nyo, napakaganda mo niyan. Yung nagbabalak na hadlangan yung kalooban ng Diyos, siya yung namatay. Mga kapatid, hindi talaga mapipigilan ang kalooban ng Diyos. Amen? Mga kapatid, at ang malungkot na bahagi dito sa kwento ito, mga kapatid sa Panginoon, ang malungkot na kwento po ay yung pong mga babies, yung mga innocent babies, mga kapatid, ay namatay. Namatay po yung mga babies. Yan po, kaya ang tawag po dyan, mga kapatid, yung niños innocentes. Are you familiar with niños innocentes? Mga kapatid, narinig ko na ba yun? Yun yung massacre po ng mga innocent babies, mga namatay ng mga babies, mga kapatid sa Panginoon. So, yung pagkamatay pa ng mga babies, hinula din ng prophet. Yes po, sa Jeremiah, mga kapatid, chapter 31, verse 15. Tingnan natin. Sabi ng Jeremiah 31:15, this is what the Lord says. A voice is heard in Ramah, mourning and great weeping. Wow! Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more. Sabihin nyo, nakita naman ni Prophet Jeremiah yun. Ang tindi, mga kapatid, yung kung mangyayaring pagkamatay ng mga inosenteng bata, nakita rin ni Jeremiah. Mga kapatid, grabe mga propeta, no? Kaya nahirap ang propeta eh. Kung ano nang nakikita, pero kailangan nilang sabihin yung nakita nila sa Lord. At tama yan. Pag tunay na propeta, tama yung kanyang nakikita. So yan yung prophet, mga kapatid sa Panginoon. So nakita, umiiyak, grabe. So, yan po yung po ang pangyari naman na yan ay 600 years ang nakalipas. Mga kapatid, bago po nag-predict si Jeremiah, parang, ano kaya, 599 na, hindi pa natutupad yung ulan ni Prophet Jeremiah. Okay? Pero 600 po, yun. So ano ba yung great weeping na yan? Matthew 2, verse 16 to 18, ito yan. Muli, si Matthew na naman nagsabi, nagkatuparan ng sinabi ng propeta nito. When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious and gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time that we learned from the Magi. Then, what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for children and refusing to be comforted because they are no more. Grabe, no? Kakalungkot. Yan po yung malungkot na kwento. Mga kapatid, kung iniisip ko nga lang, bakit tatama yung mga bata? Grabe. Well, it was prophesied, mga kapatid sa Lord, na naiula na po yan. Matthew 2:19 hanggang 23, tuloy tayo ng basa. Verse 19, after Herod died, ay salamat. Namatay si Herod, napumatay ng mga bata. After Herod died, ay salamat. Amen po ba? Buti na namatay na siya. Okay, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt kasi tumakas sila sa Egypt. Okay, sabi doon, and said, get up, take the child and his mother and go to the land of Israel. Bumalik na kayo doon sa Israel. For those who are trying to take the child's life are dead. Patay na siya. Patay na siya. So he got up, took the child and his mother and went to the land of Israel. Verse 22. But when he heard that Archelaus was reigning in Judah, siya yung pumalit, mga kapatid sa Lord, si Archelaus. In place of his father Herod, yung anak ang pumalit. Kaya yun pong si Archelaus, siya po ay Herod din. Herodes din. Actually po, mga kapatid sa Panginoon, ang pamilyang Herod, dynasty po ng panahon na yon, mga kapatid. Dynasty ng mga mamamatay tao. Diba? Parang nung pa, may politika na, di ba? Mga kapatid sa Lord.
dynasty, kung siya pagtapos mawala nung leader, yung anak ang susunod, tapos yung apo, yung ganon, parang ganon, dynasty po yun, mga kapatid sa Lord. So tuloy tayo, mga kapatid. He was afraid to go there. Takot sila, having been born in a dream, he withdrew to the district of Galilee, and he went and lived in a town called Nazareth. Pumunta sila sa Nazareth. So was fulfilled what was said through the prophets, that he would be called a Nazarene. Ayun, doon na siya lumaki, si Jesus sa Nazareth. So tingnan niyo po yan, mga kapatid sa Lord. Ang pamilya po ni Herodes, lahat ng kumukontra sa kanilang leadership, pinapatay sila. Ganyan sila. Kaya hanggang sa panahon ni John the Baptist, kung yung maalala, Herodes pa rin ang binanggit doon. Siya yung nagpaputo ng ulo ni John the Baptist, si Herod pa rin yun. Ibang Herodes na po yun. Huwag kayong malilito. Huwag kayong malilito pag nabasa yung, kala po Herod pa naman pa ni Jesus. Pati ito, nakita niya, may Herod pa rin po, pa rin si Herod. Mga kapatid sa Lord, ulitin ko, kung ako ay Herod, ang anak ko ay Herod din, Herod Jr. Susunod yung apo, Herod III. Parang ganon. Nakuha niyo po? Kaya po Herodes yun, mga kapatid. Bagamat may mga pangalan, may mga junior yan. Noon pa man meron na ganyan, mga kapatid sa Panginoon. So grabe, mga kapatid. Grabe po yung pangyayari sa buhay ng Panginoon Jesus. So i-review natin ha. I-review tayo ng konti para ma-remind lang po kayo. Tingnan natin yung mga circumstances of Jesus' birth recorded in the Gospel of Matthew, prophesied by the Old Testament prophets. Tingnan natin. Una-una, born in Bethlehem. Ipapanganak sa Bethlehem. Through a young virgin. Okay? Isang virgin po yung gagamitin ng Lord para ipanganak si Jesus. Then, he would escape to Egypt. Pupunta siya, tatakas sa Egypt. At magkakaroon ng massacre of insects. Okay? Tandaan niyo po yan. Para pag tinanong kayo ng Pasko, ano bang pangyayari sa Pasko? Baka anong sabihin nyo lang, pinanganak siya sa sapsapa. Baka yun lang alam nyo. Okay? Kaya tandaan niyo po yan. Then, lumaki po siya sa Nazareth. Grow up in Nazareth. Then, he would be called Emmanuel, God with us. So, yan po yung order. Huwag niyo po kalimutan yan, mga kapatid sa Lord. Yan po yung order po ng pagkapanganak ng Panginoon Jesus na inihula matagal na panahon at nagkaroon ng katuparan sa bagong tipan. Hallelujah! Amen po! Grabe, di ba, mga kapatid sa Lord? So, tingnan natin, ano pong mapupulot natin dyan, mga kapatid? Yung mga practices na yan, nagkaroon ng katuparan, ano pa ang mga pwede natin pong makita dito sa pangyayari nito sa buhay ng Panginoon Jesus? Mga kapatid, unang-una, makikita natin dyan na God's Word is reliable. Anong ibig sabihin nun? Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay maasahan. Ang hawak ninyong salita ng Diyos, reliable yan. Hindi yan magsisinungaling. Kapag sinabi ng Biblia, mangyayari. Amen? Mga kapatid, gusto kong ilagay sa puso niyan, mga kapatid, sa Word. Sa ating puso, iuwi natin yan. Ang hawak nating Biblia, ang Biblia ang binabasa natin, ang Biblia ang isinasabuhay natin, totoo yan. Hindi yan basta isinulat lang. Reliable. Pwede niyong asahan. Pwede niyong pagtiwalaan. Kasi ang lahat na isinulat sa Biblia ay totoo. Amen po ba? Mga kapatid, kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Amen! Gusto ko ilagay niyo sa puso niya, mga kapatid. Kaya napakahalaga po na ang Bible binabasa natin. Napakahalaga ng Biblia ay bahagi ng ating buhay. Kaya na huwag niyo pong kalitan ng inyong mga quiet time, ang devotion ninyo, always read your Bible, at yung mga binabasa mo yan, hindi nyo man naiintindihan, mangyayari yan. Magaganap yan. Amen po ba? Mula noon, ngayon, at bukas, mga kapatid, mangyayari yan. Kapag sinabi ng Panginoon na muli siyang babalik, mangyayari yan. Kapag sinabi niya, mga kapatid, ang isang bagay
Naku, huwag niyo pong pag-alinlanganan, mga kapatid. Ganyan po ang salita ng Panginoon. I-apply natin sa buhay natin. May pinagdaraanan po ba tayo sa ating buhay? Meron ba tayong nakikita sa panahon natin ngayon na, Lord, bakit nangyari ito sa akin? Minsan nagugula tayo, Lord, bakit ako pa? Nangyayari tayo, may nangyayari sa buhay natin, na minsan hindi natin maintindihan. Ang tanong, alam ba ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo? Nakikita kaya ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo? Yes. Alam ni Lord ang nangyayari sa buhay natin. Walang nakakaligtas sa buhay natin. Even a single moment, mula nung ipinanganak tayo, binigyan tayo ng buhay, mula sa sinukunan ng ating ina, hanggang sa paglabas natin, hanggang maging bata tayo, hanggang maging binata, dalaga, hanggang sa tayong kapag-asawa, hanggang sa mag-anak, maging lolo at lola, alam ni Lord ang lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay. Andiyan po ba kayo? Bible ang nagsabi niyan. Mga kapatid, Bible ang nagsabi. Sa tiyan pa lang ng ating ina, hinuhubog na tayo ng Diyos. And every step, bawat hakbang natin, ang Diyos ang nagdadirect. At kung tayo may nakakilala sa Diyos, alam din ng Diyos, nakikilala ka sa Kanya. At kung tayo mag-backslide at lumayo sa Panginoon, alam din ng Diyos. Naalala niyo si Peter? Sabi niya, 3 beses mo kung ikakaila. Akala ko kung yabang mo. Akala ko hindi mo kung ikakaila. 3 beses. Alam ni Lord. Kung tayo po ay, kung tayo tatalikod, kung tayo manlalamig, kung tayo hindi natin bibigyan ng halaga, yung ating pananampalataya sa Lord, alam ni Lord yan. Mga kapatid sa Panginoon, alam niya ang lahat ng nangyari sa ating buhay. Kaya walang aksidente sa Diyos. Walang nagkataon lamang. Lord, ano ba ito? Walang ganun. Uulitin ko, alam ng Diyos ang lahat sa buhay natin. Amen po ba? Kasi He is our Maker. Tandaan niyo yung message last Sunday, mga kapatid, He is our Maker. Sa inyong lumikha sa atin. Alam niya kung ano ang buhay natin. Alam niya ang bawat bahagi ng ating buhay. Amen po ba? Amen po ba? God's word is reliable, mga kapatid. Walang, ang inaasahan lang ng Diyos sa atin ay lumakad tayo sa pananampalataya. Kahit hindi natin nakikita kung ano mangyari bukas, dapat may pananampalataya tayo na hawak ng Diyos ang ating bukas. Amen po ba? Mga kapatid sa Lord, ang pangahawakan lang natin dito ay ang kanyang mga salita. Kung minsan, hindi na talaga ipinapakita ng Diyos yung magiging future mo, kasi kung ipapakita ni Lord ang magiging future mo at magiging ganito ka, hindi mo na kailangan ng faith. Kasi alam mo na eh. Naintindihan po? Kaya kailangan natin tumakad sa pananampalataya one step at a time. Every time na sumusunod ka, one step yun, and then God will show the next step. Yung susunod po na hakbang mo, ipapakita ng Lord sa iyo. One step at a time. Hindi yung buong-buo. Pero habang sumusunod ka sa Diyos, doon mo natutuklasan kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Yung purpose mo sa buhay. Nagkakaintindihan. Pero kapag atrasunod ka, pag umaatras, atras dito, atras doon, para ka nagtsatsa-tsa, hindi mo mararating yung purpose ni Lord sa buhay mo. Pero ulitin ko, God is a good God in our lives. Jeremiah, ano sabi ng Jeremiah? May magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Mga kapatid, paniwalaan niyan yung salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi yan magbabago. At kasama sa paniniwala natin ay hindi lang yung mga pangako ng Diyos, even His warnings, yung mga babala ng Diyos, huwag niyong babaliwalain. Huwag kayong makikipaglaro sa Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Kapag sinabi ng Diyos na mapapahamak ka pag wala ang Panginoong Yesus sa puso mo, mangyayari yun, pupunta ka ng impyerno. Kaya kailangan mo si Jesus. Huwag mo ipagmalaki sa Lord na may reliyon ka, na mabait ka, na tumutulong ka sa kapwa.
Kapusnahan yon. Kasi walang ibang maghahatid sa iyo sa Ama maliban kay Jesus. Warning yun, warning yun. Pag hindi mo tinanggap si Jesus, kahit may church ka, kahit may religion ka, kung wala kang Jesus sa puso, lost ka. Mawawala ka. Warning yan. At ang warning din ng Lord ay malapit na siyang dumating. At kung ikaw ay hindi handa sa kanyang muling pagbabalik, ang warning ng Lord na iiwan ka dito sa lupa. Magugulat ka, wala na yung kapatid mo sa Panginoon, wala na yung mahal mo sa buhay na kay Lord, magugulat ka, nasa na sila, nasa na si Mama, nasa na si Papa, nasa na yung sweetheart ko, nasa na anak ko. Warning yun. Huwag mong babaliwalayin yun. Dahil ka, mga kapatid, hindi natin alam, baka ngayon, habang nagpipasok, biglang wala dito. Kinuha na pala ka ng Lord, nagulat ko, nasa na si Pastor. Kaya nga ang feeling ko, pag ako'y kinuha ni Lord at nag-rapture na, lahat ng makukuha niyo sa bahay, kunin niyo na sa inyo na tulong. Wala kang pipigil sa inyo. Kunin niyo na. Pag nag-rapture, kinuha ko ni Lord, pasok agad kayo sa bahay. Kunin niyo na po yung lahat ng makukuha niyo sa inyo na tulong. Libre. Wala kayong babayaran. Alam po ba? Yun pong gusto, ngayon palang binibigyan ko ng $5. Tapos po kami na mga gusto kumuha tulong. Ngayon pala binibigyan ko na kayo ng $5. Wala. Ha? Wala. Iyon na po natin. Mga kapatid, rapture na, kung na yung kailangan, mga kapatid sa inyo na po yan. Mangyayari yun, mga kapatid, pag ang puso mo hindi matuwid sa Diyos, pag nagpapaya ka sa iyong pananampalataya at paglilingkod sa Lord, mag-ingat ka. Kasi mayroon pong kabayaran ng lahat ng yan. Warning yan. Huwag niyo kung magwawalang bahala sa salita ng Diyos. God's word is reliable. Totoo ang sinasabi ng Diyos. Pag hindi ka lumakad sa kapanalan at nabuhay ka sa nasa ng laman, patay ka dyan. Pahihirapan ka dyan. Mga kapatid, God's word is reliable. Amen po. Kaya dapat mamuhay tayo sa kumanin pagkakalikha sa atin ng Diyos. Kung nilikha kang babae, magpakababae ka. Kung nilikha kang lalaki, magpakalalaki ka. Hindi pwede yun na. Pananagutan natin ka sa Diyos. Naintindihan po ba? Pakikalabit ngayong katabi. Lalaki ka ba o babae? Mga kapatid sa Lord, warning po, ang babala ng Diyos ay laging totoo. Ingat po tayo. Amen? God's word is reliable. Huwag natin babaliwalain ang warning ni Lord. Kasi baka pagsisihan natin ito sa huli. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo yan. Mga kapatid sa Lord. Pero huwag ko po ikatapos yun. Kasi pangalawa, ang lesson na gusto kong dali natin ngayong umaga, God is faithful to His promises. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. May pangako po ba ang Diyos sa inyo? May pinangako ba ang Diyos sa inyo? Amen po? Alam ko meron, kasi nung naging estudyante kayo ng LCPTC, naging estudyante kayo ng TNA, meron po dyan what is, ano yung pangako ng Diyos na pwede po pang hawakan. Baka masimulan nyo lang, hindi nyo nilalagay sa inyong puso. Tandaan nyo po, kapag nangakan, Diyos, garantisado po yun. Garantisado totoo. Amen! Hallelujah! God is faithful to His promises. Alam niyo po, by His nature po, by nature, mga kapatid, He is faithful. He is faithful. At He cannot break His promises. Hindi niya kayang baliwalain, mga kapatid. Hindi pa bago-bago ang isip ng Diyos. Kasi tayong tao, mga kapatid, nangangako din tayo, right? Nangangako din tayo. Pero karamihan sa mga pangako natin ay nakabase sa sitwasyon. Okay, halimbawa, nakabase sa sitwasyon. Alam mo, pag nagkaroon ako ng maraming pera, ililibre kita. Pupunta tayo ng ganito, bibili natin ito. Yan. Nangangako tayo ng gano'n. Depende sa sitwasyon. Pero pag nawala ka ng pera, yung pangako mo, hindi mo matutupad. Pasensya na lang. Wala na ako pera. Hindi ko na nabili. Hindi na tayo nakapunta. Depende sa sitwasyon ng pangako.
Di ba ganun ang tao? Mga kapatid, yung pangako, depende. Depende sa sitwasyon. Okay? Ganon din mga kapatid sa pangako sa Diyos. Minsan nakakako, Lord! Kapag pinayaman mo, tutulong ako, magpapagawa ko, palalaking ko. Mga pangako. Pero mga kapatid, minsan, pag wala, pag mahirap ang sitwasyon, pasensya na, hindi ako kapag pasensya na, hindi ako kapagbigay. Ang hirap eh. Mahirap ang buhay. Masyadong tight yung budget. Diba? Ang bilis natin ng mga kapatid sa Lord. Lord! Hindi kita nakalimutan. Maglilingkod ako sa iyo. Buong buhay mo para sa iyo. Pero pag dumarating na po yung paglilingkod, makikita natin, paglilingkod natin, minsan masipag, minsan tinatamad, minsan wala. Ang hirap manamo sa Diyos. Buti na lang, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? Alam ng Diyos na mahina tayo. Alam ng Diyos na hindi natin kaya. Kaya yung promise niya, yung kanyang lakas, ibibigay niya sa iyo para ma-fulfill mo yung dapat mong gawin para sa Diyos. Yun yung promise niya. God is faithful. Bakit tayo nakatayo hanggang ngayon? Bakit tayo naglilingkod sa Diyos hanggang ngayon? Kasi tapat ang Diyos sa ating tapat ang Diyos sa kanyang pangako na tayo kanyang palalakasin. At napakalakas natin ngayon. Nandyan kayo sa church, mga kapatid, dahil sa lakas ng Diyos na nasa sa inyo. Kapayan niyo naman po yung katabi ninyo. Sabihin mo, talagang tapat ang Diyos sa iyo. Grabe! Nandito ka! Hindi madali ang magsimba. Di ba? Hindi madali ang magsimba paglinggo. Lalo't pagod, lalo't puyat, lalo't may trabaho, lalo't may pupuntahan. Hindi madali ang mag-church. Madali mag-church pag walang gagawin. Madali mag-church pag walang gagawin sa bahay. Tama po ba? Madali mag-church. Pag walang gagawin, wala naman din ang pupunta, makapag-church na. Madali mag-church pag walang kasabay. Pero pag may kasabay na, mahirap lang magsabi, mag-church mo. Next Sunday na lang. Kanya po ba kayo? Next Sunday na lang. Kasi meron akong dapat gawin ng linggo. May pupuntahan ako ngayong linggo. Next Sunday na lang. May intindihan naman ni Lord John. Are you there? Kanya po ba tayo? Hindi kayo makakamin, no? Mga kapatid sa Lord, ang hirap. Ang pag-church, baka rin madaling mag-church, mahirap yan. Pag kayo'y nandiyan, yan ay dahil pinalakas kayo ng Diyos. Kaya kayo nakapag-church. Amen? Kaya kanina nasabi ko sa inyo, kung hindi kita katabi mo, galing mo na dito sa church. Diba? Mahirap. Sabi ko sa inyo, mahirap mag-church. Lalo sa akin. Lalo sa akin. Mahirap kaya. Kailangan ko mag-preach. Kailangan ko mag-puyak. Kailangan ko maghanda ng mensahe. Kasi kung hindi, wala tayong kakainin. Diba? Naintindihan? Kaya yung ating mga pastors, pag sila na nakasay, ulit dito sila, ako naman nakasay, ako naman nakasay. Ano ko isay? Yung mga pastors natin, nakalunod pa, basta tumatayo yan. Pag sila na nakasay na, yung mga associate pastors, pag sila na nakasay, talagang may piso sila. Ako na ba? Mahirap kasi, hindi ganun kadali. Tama? Nandiyan pa tayo. Mike, nakasama si Mike. Di ba mahirap? Mga kapatid sa Lord. Hindi ganun kadali, mga kapatid. Pero kapag nagawa natin, hindi yung dahil sa ating sarili, yun ay dahil sa lakas ng Diyos na binigay sa atin. Kaya ka nandiyan. Kaya ka nandiyan. Ay dahil kay Lord. Alam ni Lord ang kahinaan natin. Alam ni Lord na hindi natin kaya. Pero nagawa natin, purihin ng Diyos sa kanyang lakas. Kaya congratulations po sa inyo lahat. Maligayang Pasko po. Merry Christmas. Emmanuel. God with us. Sabi po. Naintindihan ako. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid sa Lord. God is faithful to His promises. Ginawa mo yung lahat, pero kulang pa rin, kapos pa rin sa ating mga pangangailangan. But because of His promises, Jehovah Jireh, na-provide yung pangangailangan natin, nanigit pa sa ating pangangailangan. God is faithful to His promises. Amen? Wala kang
promises, pag naglingkod ka sa Lord, ililigtas ka ng Diyos, ililigtas din ang iyong sambahayan. Pangako ng Diyos yan, kaya magugulat ka. Bumalik yung mga anak ko. Naglingkod sa Lord yung mga anak ko. Dahil kapag ang Diyos sa kanyang pangako. Amin po, kapag ang Diyos sa kanyang pangako, hindi natin kaya. Wala tayong kakayahan. Minsan bilang magulang, ginugulangan na natin yung mga anak natin, pero hindi pa rin umuobra. Pero God is faithful to His promises. God is faithful to His promises. They will save you and your household. Gagawin ng Diyos. Mga kapatid, gaano nyo pinanghawakan ang mga pangako ng Diyos? Gaano pinanghawakan? Kapag sinabi ng Lord, gagawin niya. At hindi naririnig ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi maririnig ng Diyos. Remember Noah? Nangako ang Diyos. Inalala niya si Noah. Remember Sarah? Inalala ng Diyos ang sinupupunan ni Sarah. Inalala ng Diyos. Kaya ang prayer lang ganito, Lord, sana po, alagaan mo ako lagi. Dapat ganun ang prayer. Lord, alalahanin mo. Kasi pag inalala tayo ng Diyos, grabe, pangako niya ay kanyang tutuparin sa buhay. Ay, hindi ako. God is faithful to His promises. Kaya pangawakan mo lang yan, Lord, alalahanin mo yung pangako mo sa akin. Lord, alalahanin mo po. Mga kapatid, hindi nakadepende sa sitwasyon ang pangako ng Diyos tulad natin. Pangatlo, mga kapatid, God will go through great lengths just to redeem mankind through Jesus Christ. Gagawin ng Diyos ang lahat ng paraan, mga kapatid. Gagawin ng Diyos kahit gaano kahaba, maligtas ka lang. Gagawin niya ang lahat ng paraan, mailigtas ka lang. Tingnan niyo po ha, imagine niyo po yung pangyayari sa kwento ng Panginoon Jesus. Di po ba, taga-Nazaret si Mary at si Joseph, nagbuntis. Buntis na si Mary, nandun sila nakatira sa Nazaret. Tingnan niyo po ang kwento, mga kapatid. Sinabi ng Lord sa kanila, pumunta sila sa Jerusalem. Bakit po? Kasi kinamit po yung consensus po, yung census na lahat ng mga nasasakupan po, kailangan pumunta sa Jerusalem para magpatala. Tingnan niyo po kung paano inaayos ng Diyos ang lahat ng bagay. Yung mga detalye po. Tingnan niyo po, kailangan magpatala. Kaya si Joseph, mga kapatid na nakatara sa Nazaret, kailangan niya magpatala. Parang election lang ba? Di ba? Pag malapit ang election, kailangan pumunta sa bayan kung saan ka naka-rehistro. Tama ba? Kaya naalala ko na, okay, naka-rehistro ko sa Tarlac. Sa Tarlac ko, sa Constitution Tarlac, nandito ko sa Laguna. Malapit ang eleksyon. Kailangan ko bumoto. Hindi pa pwede ako bumoto dito kasi nandun ang registro ko. Kaya nagbiyaya ko. Wala dito, pumunta doon sa Tarlac. Mga kapatid, bumoto lang. Bumoto lang. Kasi nandun yung registro ko. Pinipicture ko lang po. Picturein nyo lang din, mga kapatid, sa Panginoon. Si Mary at Joseph, kailangan lang pumunta sa Jerusalem para magpatala. Okay? Are you ready? Mga kapatid, eto na. Ganito po ang layunan. Para mas mapamilya po kayo kung gaano malayo. Ang layo po ng Nazaret to Jerusalem ay ganito. Baguio to Laguna. Mula sa Baguio, yun ang Nazaret, Laguna ang Jerusalem. Ganyan po ang layo niya. Para ma-picture nyo lang. By the way, pag-pray po kami, pupunta po kami ng Baguio sa December 26, 27 hanggang 28. May mga kasama kami bilang mga manggagawa dito sa church. Pag-pray niyo po kami. Parang ayaw ko, pati kayo moment. Parang sabi ko sa akin, saan kami? Gusto niyo sa mga? Pwede naman. Okay, doon kayo sa bubong ng buwan. Doon sa mga may sasakyan, convoy na lang tayo. Kung gusto niyo lang. Gusto mo, punta tayo ba? Doon kayo mag-iina. Nagulat si Jay. Ha? Ako ba yun? Mga kapatid sa Lord, ito po ang layo niya. Baguio to Laguna. Nung
Sinabihan po ng Diyos si Mary at saka si Joseph, nung sinabing magpapatala siya, alam niyo bang kabuanan na ni Mary? Kabuanan na, mga kapatid. Imagine niyo po yung buntis si Mary. Malapit na siyang manganak. Pwede bang sabihin niya, Lord, hindi na ako kasama kay Joseph. Dito na lang ako sa Nazareth. Baka abutan ako ng panganganak. Sa daan. Pwede bang dito na ako manganak sa Nazareth? Bakit kailangan mapupunta sa Bethlehem? Sipin ko ninyo maigi. Pwede niya ikatwiran yun sa Lord. Tingnan nyo ha, mga kapatid, bakit kailangan ka pang bumaba sa Bethlehem? Okay na ako dito. Tapos, ang maghirap dito, yung mode of transportation po, hindi po wheels. Ang sinasakyan po nun ay kabayo, donkey. Yun ang sinasakyan. Siyempre, donkey po yung sinakyan ni Mary. Siya yung nakasakay. Si Joseph naglalakad, sa lagang naman parang siya na sumakay dun sa donkey. Si Mary lang nakasakay. Tapos maglalakad lang. Impossible! Imposible! Lord! Ano yan? Nasaan ang justice? Nasaan ang justisya? Nasaan ang logic dyan? Pero kailangan Bakit? Kasi inihula ng salita ng Diyos. Nasaan ipapanganak si Jesus? Sa Bethlehem, hindi sa Nazareth. Amen po ba? Sino po sa atin dito ang buntis? Sino po sa atin dito ang buntis? Wala bang buntis dito? Ha? Okay. Si Micah ay buntis. Si Micah. Okay, si Micah buntis. Kailan ang anak ni Micah? February. Okay. Sino po sa inyo dito nagbuntis na? Yung mga nagbuntis naman. Nagbuntis na. Yung mga nagbuntis. Nagbuntis. Sino ba mga nagbuntis na? Yung iba hindi nagbuntis. Ano po ba sa mga anak nyo? Okay. Okay. Sino po sa atin yung tayo po ay mga anak na, mga kapatid, tapos sasabihin sa inyong asawa mo, sweetheart, mga anak ka na, pwede bang lakarin na lang natin papunta ng ospital? Sino sa inyo po ang nakarinig ng ganyan sa asawa na, sweetheart, I love you. Mga anak ka na, pwede ba maglakad na lang tayo papunta sa ospital? Hindi ba kayo? Pwede ako sinabi mo ba yung pinando ng mga Doris? Malamang kita, pero maglakad na lang tayo. Malapit lang ng ospital dito sa Santa Cruz. Sino mga nanganak sa ospital? Di ba? Hindi ganun yan. Pwede na yan sabihin ni Joseph, kay Mary. Pumunta tayo sa Bethlehem. Pero dito ka na lang. Ngayon ka na lang. Buntis ka. Kabuanan mo. Pero hindi. Grabe, no? God will go through great lengths. Gagawin ng Diyos ang kanyang pangako kahit anong paraan. Amen? Nandiyan po ba kayo? Gagawin ng Diyos yan. Mga kapatid sa Panginoon, para lang makita po na ang pangako ng Diyos ay kanyang tutuparin. Hallelujah. Praise God. Total, pwede naman sabihin ni Mary na isipin mo naman doon, papupunta kami ng Bethlehem, tapos from Bethlehem, papapalikin mo kami ng Nazareth. Kasi si Jesus dito lalaki sa Nazareth, kaya sa Nazareno. Ba't naman kailangan mo pumunta ng Jerusalem? Di ba? Mga kapatid sa Panginoon, kasi ipinangako na si Jesus ay sa Bethlehem ipapanganak. At kailangan matupad ang bawat detalye ng propesiya ng mga prophets. Kailangan matupad.
Isipin po ninyo ito doon. Kung doon sa mga prophecy ni Isaiah lang ang natupad, hindi natupad yung prophet, yung hula ni Prophet Micah na sa Bethlehem, sa Nazareth, ipinanganak si Jesus. Isipin ko nito, kung yung ibang mga prophecy po ay natupad, pero meron pong hindi natupad, pag dito wala ang pabalik ng salita ng Diyos. At dito wala na kuha ang sinabi ng Diyos. Hindi. Mahirap, mga kapatid. Kaya kahit isa, mga kapatid, kailangan matupad. Ganyan ang halaga ng salita ng Diyos. Amen? Ando po ba tayo? Dahil sumunod sila sa Diyos, mga kapatid, pumunta na sa Bethlehem. Eto na ngayon. Dumating sila sa Bethlehem, mga kapatid. Sana may handa si Lord na magandang lugar, magandang hotel. Para doon sila tumuloy. Kasi anak ng Diyos yun. Pero nung dating nila, isa-isa nila nito, walang nagpatuloy sa kanila. Sorry po, ang daming tao dito sa Bethlehem. Lahat nagpapatala, na-late na po kayo, nagdating, wala na po pwesto. Teka, bago kamalis, meron na po pala po isang lugar. Kaya lang, tulungan ng mga hayop. Pwede na yan. Sige, saan na yan? Punta sila doon. Nanganak si Mary. Imagine niyo po ito. Nung ipinanganak, ang unang anak ni Mary ay kami Joseph. Ang unang halimuya na naamoy ng batang si Jesus ay ang amoy ng mga hayop. Amoy ng kambing, amoy ng baka, amoy ng kabalo. Yun ang unang nalaman ng Panginoon Jesus. Kasi posible na. Imagine niyo po yun. Mga kapatid ko, matupad lamang ang salita ng Diyos. Ganyan po pinahalaga ng Diyos ang kanyang salita. Sana ganyan po tayo. Pahalaga niyo po ang salita ng Panginoon. Amen? Ngayon, panghuli, Jesus Christ is worthy of our faith, love, worship, obedience, and service. Deserve na yun. Amen? Deserve ni Lord yung faith, yung love. Next slide, please. Yan. Yung love, yung worship, obedience, and service. Deserve ni Lord yan. Amen po ba? Ibigay mo lahat yan. Hindi natin dapat pinipigilan ang ating sarili na ibigay ang lahat sa Lord kasi deserve po ni Lord yun. Si Lord nga hindi pinigilan ang kanyang sarili na ibigay ang lahat para sa iyo. Pwede naman ibigay ni Lord ang isa sa mga anghel para sa atin. Kung yun ang ginawa ng Diyos, bahagi lang yun. Bahagi ng langit. Pero ang ibinigay niya ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na ang kanyang minamahal na Panginoon Jesus para sa atin. Amen? Ibinigay niya ang lahat para sa atin. Kasi gusto ng Lord, mga kapatid, na gano'n din ang gawin natin. Kung ibinigay ng Diyos ang lahat para sa atin, ibigay niyo rin ang lahat para sa Diyos. Huwag tayong mag-reserve. Kasi deserving naman po ang Diyos sa lahat ng pwede natin ibigay sa Kanya. Amen po. Sabi nga ni Kuya Joey sa mga tatay, gawin natin ang ating best kasi si Lord yung binibigyan natin nito. Mga kapatid, give your best to the Lord. Kasi deserve na yun. Deserve ni Lord yun. Uulitin ko. Wala pong masasayang sa anumang bagay na pwede natin ibigay sa Diyos. Ang sabi ng isang awit, mga kapatid, itong awit na ito, ayaw ko kung alam ito, ang sabi ito, you came from heaven to earth to show the way from earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
Amen? Let's all stand. Mga kapatid sa Lord. Hallelujah. Mga kapatid sa Lord, sa oras na ito,